Ang tunay na resibo. Paano ipinagpalit ang West Philippine Sea sa mga tulay at kontrata? Habang nananatiling mainit ang tensyon sa West Philippine Sea, lumalabas ang isang mas malalim na katotohanan. Hindi tayo natalo sa digmaan, kundi tila unti-unting nalulunod sa mga kontrata, utang at pananahimik. Noong 2016, nakuha ng Pilipinas ang makasaysayang panalo sa The Hague na nagsasabing walang basihan ang 9-dash line ng China. Ngunit sa halip na manindigan, ang Administrasyong Duterte ay pumasok sa mga mega deals at bilyon-bilyong pisong utang mula sa Beijing. Narito ang paghimay sa mga resibo ng mga naging kapalit ng ating pananahimik. Una, ang pera sa halip na teritoryo. 29 agreements. Noong Nobyembre 2018, bumisita si President Xi Jinping sa Maynila. Nagresulta ito sa 29 na kasunduan. Ang pinakakontrobersyal, ang Memorandum of Understanding on Oil and Gas Development. Dito, pumayag ang Pilipinas na makipag-usap sa China tungkol sa pagkuha ng resources sa loob mismo ng ating sariling dagat. Ayon sa mga eksperto, parang pinayagan nating makisalo ang isang magnanakaw sa loob ng sarili nating bahay para lang sa pera. Pangalawa, ang bitag ng mga Chinese loans, Chico River at Kaliwa Dam. Ipinangako ng China ang tulong sa ilalim ng programang Build, 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 ngunit may mga hidden condition ang mga pautang na ito. Chico River Pump Irrigation. Nangutang ang Pilipinas ng 3.7 billion pesos at ang kondisyon, Chinese contractor ang dapat gumawa, Chinese ang materyales at Chinese ang mga makina. Ang resulta, Pilipinas ang may utang pero ang pera ay bumalik din sa mga kumpanya ng China bilang kita. Kaliwa Dam, isang $211 million na utang na may 2% interest, mas mataas kaysa sa alok ng Japan. Bukod sa utang, sinasabing sinagasaan ito ang karapatan ng mga katutubong dumagat at ang kalikasan sa Sierra Madre. Pangatlo, ang mga tulay na regalo pero may kapalit. May dalawang sikat na tulay sa Maynila na tinawag na regalo ng China, ang Binondo Intramuros at Estrella Pantaleon Bridge. Bagamat grant o libre ito, walang babayarang utang, ang disenyo, materyales at mga inhinyero ay lahat mula sa China. Ayon sa mga kritiko, hindi ito tunay na kawanggawa. Ito ay isang paraan ng influencement, ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa puso ng kabisera para masabing mabuti ang China habang kinakamkam nila ang ating karagatan. Pang-apat, ang Reed Bank at ang Joint Development. Noong 2020, tinanggal ni Duterte ang ban sa pag-explore ng langis at gas sa Reed Bank, ang pinakamayamang bahagi ng West Philippine Sea. Agad na sumagot ang China na handa silang makipag-joint development. Ang problema, ang pagpasok sa joint venture sa China sa loob ng ating exclusive economic zone ay tila pagkilala na may karapatan din sila roon. Isang bagay na pinaliwala na ng international law noong 2016. Panglima, ang halaga ng pananahimik. Sa bawat tulay, dam at loan agreement, tila naging mas mahina ang boses ng Pilipinas habang binubomba ng water cannon at hinaharas ng lasers ang ating mga mangingisda, nananatiling malambot ang pahayag ng gobyerno noon, habang ang mga Filipino Navy at mangingisda ay nakikipagsapalaran sa dagat sa loob ng mga air-conditioned na opisina, ang ating soberenya ay tila inuupahan o inilis sa pamamagitan ng mga kontrata. Ang trahedya ng West Philippine Sea ay hindi nangyari sa isang malaking labanan. Nangyari ito ng paunti-unti. Pinoy ang may utang, China ang may kita. Ang libreng tulay ay naging piring sa ating mga mata. Ang legal na panalo ay isinantabi para sa mga pangakong proyekto. Sa huli, ang tanong para sa susunod na henerasyon ay, kailan tayo humintong ipagtanggol ang ating dagat? Ang sagot ay hindi petsa ng gyera, kundi ang mga petsa kung kailan pinirmahan ang mga kontratang nagpatahimik sa atin. Luzon at Visayas, magdidikit na ang higanteng proyekto ng 2026. Isipin mo ito, galing ka ng Maynila, sakay ng iyong sasakyan o bus at dire-diretso ang biyahe mo hanggang Samar at Leyte nang hindi na kailangan pumila ng pagkahaba-haba sa pantalan. Mukhang pangarap lang noon pero ngayong 2026, nagsisimula na ang unang hakbang para maging katotohanan ito. Matapos ang maraming taon ng pagpaplano at paghihintay, formal na nating sisimulan ang pag-aaral kung paano pagdudugtungin ang Luzon at Visayas. Sa ilalim ng 2026 National Budget, naglaan ang Kongreso ng 130 million para sa tinatawag na feasibility study. Ito ang pag-aaral na magsasabi kung ano ang mas mainam itayo, isang undersea tunnel o isang napakahabang tulay.
Ang proyektong ito ay tatawid sa San Bernardino Strait na magkokonekta sa Matnog, Sorsogon sa dulo ng Luzon at Allen, Northern Samar sa bungad ng Visayas. Bakit ito tinatawag na game changer? Kung ikaw ay nakaranas na bumiyahe pa uwi ng probinsya tuwing Pasko o mahal na araw, alam mo ang hirap sa Port Matnog. Libo-libong tao at sasakyan ang naiipit doon dahil kulang ang barko o masama ang panahon. Narito ang 4 na dahilan kung bakit napakalaki ng tulong nito. Una, mawawala na ang nakakapagod na paghihintay sa Roro. Ang kasalukuyang 5,000 pasahero at 1,000 sasakyang naiipit sa port ay makakatawid na ng malaya. Pangalawa, ang biyaheng dagat na dati ay inaabot ng 1.5 hanggang 2 hours, hindi pa kasama ang pila, ay magiging ilang minuto na lamang. Kahit may bagyo, tuloy ang biyahe dahil hindi naaasa sa barko. Hindi na mapuputol ang transportasyon kahit maalon o masama ang panahon. Mas ligtas ito para sa lahat. Pangatlo, dahil mas mabilis at mas mura na ang pag-deliver ng mga gulay, karne at produkto mula Luzon patungong Visayas at pabalik, inaasahang magreresulta ito sa mas murang presyo sa mga palengke. Dahil ito ay isang dambuhalang proyekto na aabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga pagdating ng konstruksyon, isinusulong ito bilang isang foreign assisted project. Ibig sabihin, katuwang natin dito ang mga eksperto mula sa JICA, Japan, o Asian Development Bank. Dahil may mga international consultants na magbabantay, masisiguro natin na ang bawat sentimong gagastusin ay mapupunta sa tama. Walang halong politika, walang under the table, purong serbisyo para sa mga Pilipino. Ang proyektong ito ay may haba na tinatayang 28 kilometro. Maaaring matagalan pa bago natin ito tuluyang madaanan, ngunit ang paglalaan ng pondo ngayong 2026 para sa pag-aaral ay isang malaking hudyat na seryoso ang bansa na pag-isahin ang ating mga isla. Hindi na lang tayo hiwa-hiwalay ng mga isla. Sa hinaharap, tayo ay magiging isang bansa na konektado ng semento at bakal tungo sa mas mabilis na pag-unlad. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ninyo lahat.